lahat po ay inaanyayahang lumuhod bilang tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Kailan may di matututunan ng tao ang tuwirang kalooban ng Ama. Kung ang kaisipay taglay, pagkataong pagkatao. Kailan may di madaramang wagas na pag-ibig niya, kung ang paghinanakit po't galit ang nasa loob. Kaya't ang wika nga sa tuwina, sumainyo ang kapayapaan, upang tamasahin nyo't tamuhin yaong kapanatagan ng kalooban, na kung papano nga'y sa tao'y dumaratal, nagliliwanag ang isipan, upang dooy matukoy man din yaong mainam at maliwanag na pangunawa iyan. Halina kayo mga mahal ko, tigibin ninyo ng galak ang puso nyo, upang anuman ang tinatawid nyo at pinagdaranan sa buhay, di nyo makita kung paano ang hirap at sakit. Di nyo madama ang bigat at kung ano paman ang nararamdaman nyo at mararamdaman nyo yung pag-ibig na walang maliw noon ngayon at kailanman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Matigas mang lupa kapag iyong binungkal at pinagbatahan mo, ito'y hukayin, sisibol at sisibol din ang balong. Kaya't matigas mang bato, hambing ang puso ng tao. Kapag patuloy na ang Ama, ang siyang hinanap at nadama, lalambot at lalambot pa rin ito. Kaya nga ang habilin at wika ng Ama, mga anak na minamahal ko sa tuwina, gunitain nyo kung walang Ama kayo, wala kayong mga tinatawag na tao. Kaya't kung papaano ang bawat araw ay makikiisa ang sino mang nakiisa sa aking espiritu, matutuntun niya at mababatid yung kaukulan ko. Ang may pandil ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na, mahal na kapatid? Di na makirot. Masarap ka ng matulog. Yan ang Diyos ng pag-ibig. Kumusta ka na? Ika'y nakakatulog. Ika'y hinga sa makatwid. Yan ang Diyos na lumilingap. Kumusta ka na, mahal na kapatid? Ika'y napapatag. Ika'y nakakalakad. Na itataas mong kamay mo. Yan ang Diyos na kumikilos. Sa makatwid, kung wala namang gagamitin, paano makagagalaw ang Diyos na kumikilos sa lahat? Kaya, Espiritu Santo, at ay gagamitin para aralan ito na lahat ng aral na kaya mula ng tipan at bagong tipan na kasaysayan ng sanlibutan, may mga pinilit hinirang lamang, hindi lahat ng nauunawan natanggap ng mga
na lang. Subalit ang mga umuunawa at tumatanggap nakikinabang. Mga mahal, nawa, patuloy kayong makinabang at makaunawa. Na binaba sa lupa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, maliit lang nakataga, mapapahaba mo ang pahayag at pag-uulat kapag marunong kang umunawa. Sabihin lang ang salitang patawad, mapapahaba mo ang kahulugan ng pagpapatawad. Ngunit pagkahaba-haba man ng mga salita, kung wala kang pangunawang nagbabasa at nakikinig, wala ka ring mauunawaan. Alalaumbaga, kaya't ang wika ng Ama, kapayapaan sa inyong lahat, ay sumainyong marapat upang inyong matanggap ang malawak na pangunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mabuti pa sa isang tao ang mula kay Lucas. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingan na bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang kamay mo o paa ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putulang mga kamay o paa, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa, kang itatapon sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulagang isang mata, kaysa may dalawang mata, kang itatapon sa apoy ng impyerno. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano nga baga nagagawa ng tao ang nagsasabing Panginoon ko at Diyos ko, ngunit hindi iniisip at pinagninilayan ang mga sinasabi kung nakakasira o nakakapagpahamak ng kapwa? Paano nga nasasabi ng taong, ako'y sa Panginoon at ako ay sumasamba sa Kanya, kung tuwira namang hindi mo alam kung paano mo sinisira ang mga kapwa mong nagpapakabuti para sa Ama? Kung mangangatwira naman ang tao na mabuti ang layunin ko, sinong mabuti ang layunin na nag-iisip ng di maganda sa kapwa-tao? At kung sasabihin naman ng taong wala naman akong ginagawa, wala akong sinasabi, ba't inaalam mo mga sinasabi ng kapwa mo? Ang tunay na nasa paghahari ng Ama, tahimik, payapang isip. Walang alingas-ngas, walang haka-haka sa isip na, ano kaya sinabi ni Juan? Bakit kaya sinabi ito ni Pedro? Walang papasok sa isip mo na ganito at ganyan sapagkat wala kang iniisip na kung ano-ano. Kaya naman, ang mga taong gayon ang isipan, hindi tutugot ng kakatanong sa kapwa-tao. Ano sinabi ni Pedro? Anong sinasabi ni Juan? Sinabi mo nga ba yung ganon? Sinabi mo nga ba yung ganyan? Kailanman ay hindi magsasalita ng gayon at ganyan sapagkat wala siyang iniisip na kung ano-ano. Kaya hindi siya maririnigan. Ano sinabi ni Juan? Ano sinabi ni Pedro? Ito'y salitang tao. At ito'y gawa ng tao. Nasaan ka sa espiritu at anong banal na espiritong naghahari sa iyo kung wala ka nang inalam kundi ang mga kwento ng kapwa mo? Buhay bang Ama? Kaya naman ang wika ng Ama, magpakatapat ang bawat isa, magpakatotoo, sapagkat ang hidwaan ay sa tao, ang kapayapaan ay sa Ama. Ang paninira ay pagtao, pangtaong gawa ito, hindi banal na espiritu.
Kaya't kung tunay na patag at payapa ang isip ng tao, walang iisipin na kahit na ano-ano, kundi ang wiwikain sa sarili, maglilingkod ako sa iyo. Mga mahal, matigib kayo ng pag-iisip na maganda at nang matigib ang puso nyo ng maganda. Matigib kayo ng pag-aalala sa mabuting layunin ng Ama at matitigib ang puso nyo sa galak. Matigib kayo ng kapayapaan at wala kayong maiisip na kahit ano kanino man, sapagkat ang layon at nasa ng Ama, mas mainam pa nga ang bulag ka kaysa kumpleto ang iyong mata na wala namang patid sa pagkakasala na mapunta ka sa impyerno. Kaya nga mawika niyang nasasambit, mapapalad ang bulag na walang nakikita ni anuman sa lupang ito. Subalit ang kanilang diwa ay maliwanag. Ang pangunawa nila ay tigib, sapagkat ang paghahari ng Espiritu niya ay nasa sa kanila. Mga mahal, magalak kayo at magpuri kapag ang paghahari ng Ama ay tinamas at kinakamtan ninyo at ang payapang isip ang sumasa inyo at wala kayong iniisip ni ano-ano sa kapwa nyo na bakit ganyan at bakit ganon si Juana, bakit ganon at ganyan si Pedro, sapagkat kayo'y patag na nagnanasang Ama ang pakinggan nyo sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, mapalad pa yung mga walang nahahawakan ng kung ano-anong bagay kaysa ang kamay mong ito'y maraming nahawakan na puro pagkakasala ang nahawakan. At pagkakasala ang mga dinadampot mo't nagagawa mo nitong palad na ito. At ang natutunguhan ng kamay mo at paa mo ay puro pagkakasala. Kaya mas mainam pang putulin mo ito kaysa nagkakaroon ka ng 2 kamay at 2 paa, punong-puno ka naman ng kasalanan sa mundo. At pagkatapos ay hindi ka roon pumaroon sa Ama. Kaya mabuti pang putol ang kamay mo, ekat putol ang kamay mo, na ikay